Welcome back po sa Agri. Ngayong episode, napaka-inspiring na pamilya. Siyempre, bagong taon, bagong binhi, makikilala po natin si Idol Kurt. Ayan. So, isa po siyang batang farmer na nagsimula lang daw siyang mag-alaga talaga ng hayop ng 2 years old pa lang. So, hindi kayo makakapaniwala sa istorya na ito. Siya po ay nag-trending, nag-viral din. Ngayon, may 200,000 followers na rin. At syempre, papakilala natin ang napakaswerteng mga magulang natin, napakakisig na at mabait na bata na future veterinarian natin. Yan. Si Ma'am Army? Yeah. Cheska po. Si Ate Cheska at si Sir Javier. panoodin niyo po ang episode na ito, pakinggan niyo po ang kanilang pagbabahagi kung gaano ka-importante sa isang magulang na suportahan ang nakahiligan or mga early passion ng inyong mga anak dahil diyan po nagsisimula ang apoy ng kanilang pagiging successful, kumbaga. Pakinggan niyo po ngayong episode dito sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Ako po, si Kirk Hussein Embelen. At ako po ay 13 years old. Nag-aaral po ako sa SPUQC, ay pangalan po ay St. Paul University, Quezon City. Ito po ay Bolehan, Rosario, Batangas. Madami po akong mga hayop, mga prutas po, tsaka mga gulay. Inaalagaan po ay mga 45 days, kambing, tsaka Tagalog po, at tsaka pabo po, at tsaka baboy, at tsaka itik. Ang nag-introduce po sa akin, yung aking inipinang at saka yung aking lolo po. Dahil po, nung bata ako po, hindi pa ako pinagpagbawalan po ako pumasok po sa kanilang babuyan, nagliligalig po nun ako. Di nung mga 3 taon gulang na po ako, pinayagan na po ako pumasok po sa babuyan. Nagpaligo po ako ng mga baboy. Nung 4 o 5 taong gulang na po ako po ay nagsisimula na po magpakain po at saka magkahig po ng tae o ng dumi. Ako po ay hindi po nababahuan po. Wala, dati sinisiraan ko pa siya dati. Ang baho-baho niyan. Lumayo ka sa akin, baho-baho niyan. Pero wala ganun talaga Yun talaga yung hilig niya Tsaka naalala ko nung pinagawa namin tong maliit na poultry namin, nag-try lang naman kami. Wala siya noon, nandun siya sa lola niya. And then nakita niya, tinatayo niya. Pagpasok niya sa bahay, talagang umiyak siya nung nakita niya yung poultry. Na sabi niya, may negosyo na ako. Sabi niya ganon. Kasi pinagpagawan mo na ako ng manukan. Parang ang ano ko sa kanya, basta binigyan mo siya ng magaganyan, simple things, appreciate niya talaga. Ganon talaga siya. Tsaka nung tinatayo siya, tumutulong din siya sa mga karpintero. Nagkakayas ng kawayan. Hanggang sa makita mo nga dyan na pati yung paggagawa ng sahig, nagmamartilyo siya, naglalagay siya ng pako, tumutulong siya ng pagsasahig sa kanyang manukan. Dahil nga doon, tinawag siyang idol ng mga taga dito kasi hindi usual yung ginagawa niya na parang, di ba yung mga bata nagga-gadget, naglalaro ng games, nagba-basketball. Siya talaga, may routine siya, may time talaga for doon sa mga alaga niya. And then after that, maglalaro siya. Then mamaya uling hapon, kahit anong saya ng laro niya, babalik siya dito at magpapakain siya. Kahit pa nakaligo na siya, magpapakain pa ulit siya ng baboy. Hindi siya naano sa baho, hindi siya naano sa amoy. Mga boss, kain! Kain na! Ang pangarap ko po sa buhay po, maging business management po o maging veterinaryo. Dahil po, gusto ko pong matuto po yung mga iba't ibang gamot po para po sa mga baboy o mga hayop po. Para iwas po din sa mga kagaya po ng mga ASF o mga iba't ibang sakit po. So yun nga, kasi dati nun nga, kasi nga nag-iipon pa lang kami para magkaroon kami ng munting tahanan na kapag uuwi kami meron sarili na. So nung wala pa kaming naiipon, so doon nga kami kay Lola. So doon talaga siya na-expose kasi nakikita nga nagpapaligo. Tapos nung medyo malaki na siya, mga 3 years old, 3 to 4,
pag pumunta naman kami dito naman sa aking inay, sa aking magulang, pupunta naman siya kay Inay Pinang at kay Tatay Dado, makikita namin na nagpapaligo na siya ng mga inahin na baboy at saka yung mga dumi nila, halos yung isang hilera, natatapos na niyang kahigin. Kinakahig na niya, nililinis na niya. So, dumating nga sa time na ibinili siya ng yung garden house para yun ang kanya kasi ang ginagamit namin sa pagpapaligo uno na hose. So medyo mabigat. So ibinili nung kapatid ko tsaka nung bayaw ko ng garden house para yun ang gamitin niya na sa pagpapaligo sa baboy. So dito sa inyong farm, ano-ano yung mga alaga mo? Meron po akong 45 days, tsaka baboy, kambing, tsaka manok na Tagalog at tsaka Rhode Island Red po. Ayan. So ito po ay 45 days po na chicken po. Ayan, pasok tayo. Opo. Kailangan ko po Kailangan, tatanggalin ko yung sapatos ko. Hindi, okay lang po. Ako na lang po. So, tatanggal po. Ayan, pasok. So, dito po ay 45 days namin po. Ayan, Lalagyan so natin. magpapakain siya daw ng mga Chicken. chicken ngayon. So close up natin. Mga isa po sa dalawa. O dalawa po. Yun. Okay. Ayan. Ayan. So ang dami na nito Opo. So nasa ilang heads na to? Nasa mga 500 heads to 600. O sa mga nagsisimula pang mag-aalaga ng ganito, anong klaseng manok tong inaalagaan mo uli? 45 days old chicken. At para sa pagpapakain nito, ilang beses ba to pinapakain sa isang araw? Mga isa hanggang dalawa. Hanap po tayo na walang tubig po. Sige. Pakainin mo lang kung ano yung kailangan mong gawin. Ano po? Makunti na po tubig. Kaya lalagyan natin po ng tubig. Yan. So bakit binabanlawan mo? Anong importansya ng malinis yung kanilang lagayan ng tubig? Para po kapag para po hindi maghalo po yung mga gamot-gamot po nila po. So yung mga proper way of preparation pati sa tubig. Yan. Ano yung hinahalo mo sa tubig ngayon? Ano po? Vitamins po. Electrolytes. Opo. Gaano karami nilagay mo? Mga kalahati po yung una po, tsaka kalahati din po yung pangalawa po. Ang akin pong gusto po ay mga hayop po nung bata po ako. Ang akin pong nilalaro po nung bata ko, baboy-babuyan. Galing po sa mga hayop po. Tsaka minsan po, yung mga baka, tinuturing ko na pong baboy po. Ang una ko pong inalagaan po ay parang sisiw po. Nung mga bata po, kapag bumibili po ng sisiw yung sa piyestahan po, ay parang nakikute-cute na po sila. Tsaka nung tinesting ko po mag-alaga, nung una po, ay umiyak po ako dahil lang po namatay po nung kinabukasan po ang sisiw. Para sa akin po ay parang hindi po ako natatakot dahil lang po dapat po kapag sa mga hayop po, dapat po kayo ay kalmado. Ang aking maibibigyan po na ay wag lang po matakot sa mga hayop. Hindi naman po yung parang galit na galit po sa iyo, yung parang aatakihin ka na agad o ano naman po. Kapag takot naman po kayong mga parang humawak po ng mga kagaya po ng mga dumi-dumi, ay ipilit nyo lang po at saka masasanay lang din po kayo. Kahit ano man mangyari po na parang kumunti-konti po o may nangyayari po na parang
kumukonti at saka dumadami po. At wag lang po kayong patakot lang po. At saka mag-enjoy lang naman po kayo. Ito ay isang klaseng negosyo. Masaya ka na, may kita ka pa. So yung lupa nyo pala dito napakalawak, ano? Opo. Alam mo ba kung anong sukat ng inyong farm? Ay, hindi po. Mm. Meron po. Sabi ni Papa mo, nasa 1.4 hectares daw. Opo. So ngayon, anong gagawin natin? Magpupurga po tayo po ngayon ng kambing po. Ari muna maliliit. Kunan mo muna. Yeah. Huli na din RJ yung isa. Para dire-diretso. Ilagay mo na doon. Doon po sa kabila. Ang unahin ko po muna ay maghilamos po at saka mag-toothbrush. At saka magbibihis na po ako ng pambaboy ko po at saka ng pammanok ko po. Ang uunahin ko po muna ay yung aking 45 days at saka i-obserbahan ko kung may tubig o wala po. At saka ang pakain po din. Ang sunod naman po, ang aking pong obserbahan po ay ang kambing. Dahil po minsan-minsan po ay biglang po umaanak na po ang aking mga kambing. At saka ang sunod po, ang aking mga baboy. Ang routine ko po sa pagbababoy po ay magpapakain muna po bago po magkahig po ng dumi. Tsaka ang sunod po ay magpakain po ng mga manok ko po. Kagaya po yung kanina po. Ang routine ko po ay minsan po ay lagi po namin hinahalo po ng ipa at saka ng gulay. At saka nilalagyan namin po ng gamot po para po sa painom. At saka kapag mga 8 or 9 na po, ay magpapaligo na po ako ng baboy. Tapos may time nga noon na siguro mga 7 or 8 years old siya. Nagpapagawa ako nitong nursery ko. So yung boy ko, may pumunta ng bayan. Ako naman nagpa-maintenance ng sasakyan ko. So to make the story short, medyo hapon na, mga 3:30 na. Pagdating namin, napakain na niya lahat ng baboy. Pati yung inahin, growing, biik, lahat napakain na niya. Sabi nga nung mga karpintero, ang galing ni Idol alam nang gawin lahat yung yung sa trabaho dito sa babuyan napakain na niya lahat. Kaya doon pa lang sabi ko, malaasaan tong batang to. Tsaka nung nakita ko siya na ganun nga, na parang may enthusiasm sa paghayupan, ako, talagang natuwa ako kasi kasi lumaki din talaga ako as a farmer eh. So sabi ko, susuportahan ko tong anak ko na to na may hilig na. So yun na nga, yung nasabi niya na siyang naging banding namin yung paghahayupan. Yun ang naging banding na namin mag-ama kapag umuwi kami dito. Tsaka kaya siya naging idol little farmer dahil nga maliit siya noon. And tawag sa kanya lahat dito ng mga bata, pati mga matatanda, idol. Tapos yun, nilagyan ko lang siya ng na little farmer. Yun, doon siya, tuwa-tuwa na siya nung pag tinatawag siyang idol little farmer. Kasi feeling niya talagang totoong farmer na daw siya. So gaano kalaki itong inyong kambingan? Nasa mga ilan ng alaga ninyo dito? Nasa mga 60 to 50 ang kambing po namin. Ilan ang inahin? Bali, mga 40 po. 40 to 50. At nagsimula kayo, ilan ang alaga nyo noon? Dalawa lang po. Dalawa lang? Opo. Ilan taong ka lang noon nung nag-alaga kayo? Mga 4 years. At mabigay lang po yun ng piyesta po eh. Mga 6 years old pa ata po ako. Oh, mas bata ka pa. Opo. Kaya pala dumami na ng ganito. Opo. Bali, ako po ay isa akong bombero. Yeah, from Bureau of Fire Protection.
Bali sa kung ako nagtatrabaho sa National Capital Region, sa mismong regional office. Ang rank ko po ay Fire Inspector. Ako naman po, nagtatrabaho po ako sa Philippine National Police. Ako po si Police Lieutenant Colonel Army Claire Embelen, DOIC ARMD na Integrity Monitoring and Enforcement Group. Ang sa akin po, basta meron po kaming free time talaga, dito po talaga po kami pumupunta. Dito po, umuwi po talaga ako dito. Siyempre, lalong masaya kapag kakasama ko po si Idol at saka yung isa kong anak na babae na kapag umuwi kami dito. So, kaya baka nagtataka sila pagka free time, ang gusto ko talaga dito. So, yun talaga ang kwan ko na nare-relax ako dito sa amin kapag umuwi. Ako naman po, since nagsama kami, talagang kami, ang goal namin is magkaroon kami ng pagkakaabalahan kapag kami nag-retire na. So, itong konti naming naipatayo, ito yung aming paulit-ulit namin inuuwian at dito kami nagbabanding kasama yung aking dalawang anak. Yan. So, ito ang iyong pakain ng pabo saka Opo. manok. Ano yan? Darak? Darak na may halong starter tsaka palay. Ito. Close up mo. Yan. Sanay maghalo ng hindi nadidiri. Sanay na ho ako. Pakita mo isang dakot. Ready na magpakain. Ayan. Araw-araw mo to ginagawa o every weekend. Pag summer, pag wala kang pasok sa eskwela, araw-araw nandito ka. Opo. Ang dami mong fans eh. Mga fans ni Idol, oh. Kaway kayo sa camera, kaway. Oy, doon. kaway, kaya. Ayan, oh. Manonood kayo sa TV, oh. Kaya. Yan hindi yan scripted. Mahirap bayaran ng manok para sumunod. Talagang kilala na siya, oh. Idol Kurt. Talagang love na love ka ng mga manok mo. Mga free-range naman itong mga to. Oh, Yun niyo po. ayan. Close up. Oh, ayan, oh. Oh, close upan mo daw. Oh. Yeah, close up, Insan Tony. Sa kamay kumakain, oh. Oh. Kinuha yung gulay. Out ulit, out. Pati yung mga pabo nasunod na sa'yo. Opo. Ako naman, yung napansin ko sa kanya, talagang mabait. Talagang mabait na bata. Kasi, never ko siyang nakitang may kaaway. Tapos, more on giving siya. More on giving. Dati-dati, kapag may kalaro siya, kung aagawin sa kanya yung gamit, ibibigay na lang para hindi umiyak yung kalaro niya. And one time, may liga dito sa amin, may sapatos ako na bago pa naman siya, na Nike. And then, nawala. Sabi ko, nasaan kaya yung sapatos ko? Then sabi nung kasama namin sa bahay, ate, parang suot nung kalaro ni Kurt, ni Idol. Parang suot nung kalaro ni Idol. Sabi ko, tinawag ko siya. Idol, nasaan yung sapatos ko? Sabi niya, hindi ka ba naaawa sa kanya? Para bang binaliktad niya kagad ako na parang ako dapat ang magilty. 'Di ba? Yung parang sabi niya, hindi ka ba naaawa sa kanya? Wala siyang pambili. So, hindi na ako nagalit kasi yun yung ng anak ko eh. So, sinabihan ko na lang siya na next time, ipaalam mo lang. Tapos, bibigyan naman natin. So, ganun siya. Kaya yung mga kalaro niya, may one time pa na maraming beses na pagkakatapos niya magpakain ng baboy, nakaabang na yung mga kalaro niya dyan. Maglalaro sila dyan sa kubo. Pero, di ba yung ibang tatawagin ko siya kakain. Hindi siya kakain kung siya lang ang kakain.
Sasabihin niya, ay di na lang ako kakain kung hindi ko isasama yung mga kasama ko. Kaya kapag nagluluto kami, talagang kasama yung mga kalaro niya. Yun yung nakita ko sa kanya, mabait na bata. Then lagi niyang sinasabi sa akin, Inay, pag kumita ako sa vlogging, gusto ko mamigay. Ganon siya. Gusto niya lagi mag-give. Hindi siya magano na siya yung kukuha. Yeah, ang natural yung pagiging palakaibigan niya. Kasi dito nga, may liga kami dito sa dito sa sentro sa amin. Nakita ko siya, may game kami. Nakita ko siya, hindi niya kakilala yung mga bata. Noon lang niya nakita. Kaya palakaibigan, mabait, mapagbigay. Kasi yung mga bata, isinama niya agad, inilibre niya agad ng palamig. Sabi niya, kuha kayo ng palamig. Sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, nung nakita ko siya medyo na-pinch yung heart ko. Medyo nakakon nga ako. Sabi ko, ang bait pala ng anak kong ito. Medyo napaluha ako nung nakita kong ganyan ang naging gesture niya sa mga bata. Natural yung pagiging mapagbigay niya. Tsaka tuwing Pasko, huwag ka nang aasa na magdadala siya ng pamasko. Kasi yung binibigay sa kanya, pinapamigay niya din. So, ganun siya. More on giving siya. So, ako naman as a father, ako talaga, ang kwan ko sa mga anak ko, kung anong hilig nila, kung anong passion nila, yun ang susuportahan namin. Para walang magiging problem, yung smooth. Kasi gusto nila yun eh. Gusto nila yung ginagawa nila, magiging masaya sila. Kaya kung kung ano yung gusto nila, yun, sinusuportahan namin. Wala kaming sinasabi na ganito, yung katulad ng kwan na yung dahil medyo nahilig din mahilig ako sa basketball. Siyempre, di ba, ang gusto ng mga tatay, bata pa lang i-train na agad sa basketball. Since si Idol, ang gusto niya, mag-farming. So, yun ang hinayaan ko sa kanya hanggang sa dumating sa point na may time din na humilig na din siya sa basketball. Yun nga, nung nahilig siya, ibinili ko agad siya nung yung half court na goal na sa birthday niya. Yun ang naging gift ko na sobrang tuwa naman niya nung nakita niya na may goal siya ng basketball. Ako naman, yung pagbabloging namin, actually, hindi naman talaga kami nagbabloging. Minamay day ko lang siya dati sa Facebook ko. And then, ang dami talaga nagko-comment. And one time, may nag-chat sa akin, taga ABS-CBN. Gusto siyang puntahan dito. During that time, pandemic. Kaya hindi ko siya na-accommodate. So, wala akong paglagyan ng mga videos niya. Kaya yun, sabi nung kasamaan ko sa work ko, ma'am, gawan kita ng page para dun mo na lang i-upload yung mga ginagawa niya. So yun, through that, nung last, nagkumita kami ng konti doon sa vlogging niya. Ayun, sabi ko sa kanya, anong gagawin ko dito sa sa kinita mo? Sabi niya, Inay, bibili lang po ako ng bola tapos ipamigay nyo na lang. So, ganun po. Kaya yung kinita niya, dinonate ko na lang din po sa school para sa mga Christmas party ng mga bata. And then, masaya na siya ng ganon. Ilan ang followers niya ngayon? 200K na po. So, yun po. Salamat po sa lahat na nagpo-follow kay Idol Little Farmer. Ako po ay na-enjoy po dahil lang po nakikita ko po ang aking mahayop lumalaki ng maayos. Minsan po, kapag nagkakamali ako po, ay tinutulungan po ako ni tatay nang gawin po ng maayos. At saka, kahit ano po, kahit mahirap po, o madalila po, nakakatabi po ko po at tatay ko. At saka magpapasalamat po ako sa paglaki ko po. At saka papasalamat po ako sa inay ko po sa paglaki sa akin at saka sa pag-aaral po. At saka sa pagsuporta po sa akin. Lagi po namin ginagawa po yun. Kapag tapos na po kami magbaboy, ang ginagawa na namin po ay magbabasketball po.
nasasayahan po ako sa banding po ni tatay. Lagi ko po, kahit ano po mamahalin ko po. Lagi ko po mamahalin ang tatay at ang inay ko. Kahit anong sitwasyon. At saka mamahalin ko po kayo habang buhay po. Nagpapasalamat po ako kay inay at saka kay tatay sa pagsuporta po at saka sa pag-aamamahal po sa akin po. So, last message po from Idol Kurt. Message mo. O mag-thank you ka sa mga followers. Thank you po sa aking mga followers na mga nagsusuporta po sa akin. Ano pangalan ng page mo? Idol Little Farmer. I-follow nyo lang po ako. Ayan. So, meron po tayong Idol Little Farmer. Punta lang po kayo sa kanyang page kung gusto niyo subaybayan ang kanyang pag-journey ng kanyang pagiging expert sa kanyang mga pagtupad ng kanyang mga pangarap with his family. And ma'am, sir, agree ba kayo sa agree? Agree. Approve. Ate Kikan. Don't forget to like and subscribe.